Naku po mga kababayan, ang bilis ng karma, Luistro, ipatatanggal ang lisensya. Naku po at Redon mga kababayan, umiyak na. Hindi na kaya si BP Sara mga kababayan. Hindi na makasagot, naku po. Iyan ang ating alamin ngayon. Pero bago pa po yun mga kababayan ay eto muna itong kampo ni Luistro mga kababayan. Ito ang malupitang tanong na napapatameme ka talaga o mapapatameme ka kabayan. Pambihira kasi ang reporter na to. Ba't mo tinanong kasi to? Silang mga tauhan ni Luistro kasama pa si Redon dito at Barbers mga kababayan. Hindi masagot. Eto mga kababayan pakinggan natin. Despite this culpable violation of Constitution, betrayal of public trust, corruption, bakit mataas pa rin na rating ni VP Sara? Saan galing? Sa tingin nyo? Anong basa niya? Kita nyo mga kababayan, ulit tayo Despite this culpable violation of Constitution, betrayal of public trust, corruption, bakit mataas pa rin na rating ni VP Sara? Saan galing? Diba? Sa madaling sabi po mga kababayan, sa ginawa niyong paninira, sa lahat na lang, kahit ano pang klaseng paninira yan na ginawa niyo kay VP Sara, bakit ang taas pa din ng kanyang ratings, ha? Sa tingin nyo, Sagot. anong basa niya? Nga, mga kababayan. Kita nyo? Mga kababayan? Wala silang maisagot, talong-lalo na itong si Redon. Pambihira. Kaya eto, agad itong binira ni Jesus Bosidoke mga kababayan na alam naman natin na sikat tong vlogger na to na syempre pipintay sa Duterte, maka Duterte din to mga kababayan. Di ba? Eto. Redon na pikon. Nakita ko lang to kanina eh. Ewan ko kung kailan to. Panoorin nyo. Iyak. Ramdam ko yung Nagdadrama siya, pighati. tingnan nyo. Ramdam ko Umiyak. yung hinagpis ng depensa dito po sa pagrereklamo nila. Doon po sa mga Mas pinanggit. tumatawa yung midja. Ba't kaya tatawa? Doon po sa mga binanggit Hindi pa rin niya mahalata na pinagtatawanan na lang siya. Yung mga pinagsasabi niya. Pambihira. Walang naniniwala sa'yo. Correct. Kayo-kayo na lang. Pinagtatawanan na kayo. Alam niyo kung bakit? Dahil yung mga pinagsasabi niyo absurd. Di ba? Talagang, syempre yung sasabihin niyo, pabor sa inyo. Di ba? Ang hilig niyo nga ng mga side comments, name calling. Di ba? Kasi wala kayong ebidensya. Ramdam ko yung hinagpis. Ulol. Bakit ikaw yung naghihinagpis? Pambihira po talaga mga kababayan, no? Parang-klaro na yung si Redon ngayon mga kababayan. Ako po. Nag-iiyakan na yan sila mga kababayan. Tila ba'y sa harap lang ng kamera na tila ba'y, di ba, nagpakitang tao lang na talagang panalo raw sila mga kababayan. Di ba? Yung aura nila. Pero sa makatotohanan ako po. Wala na yan mga kababayan. Di ba? Ika nga dito ni Jesus Duque mga kababayan. Wala sang ebidensya naman, di ba? Di ba? Yung si Redon ako po. Panigurado pag upo ni Bibi Sara. Ako po, kulong yan mga kababayan. Panigurado yan. At eto pang sikapunan mga kababayan, no? Pakinggan natin, How do you feel, attorney? Because it seems like she's very disrespectful to you as marami na akong experience, so medyo baguhan pa. Alam mo lahat ng mga anak ko lalaki, sanay na ako sa mga disrespectful. Kaya lang yung Disrespectful raw yung ginawa ni Attorney Christine mga kababayan sa kanya. anak ko, pinalaki ko. Sana siya. Oh? Oh? Umirit Loko pa? nitong reporter na to para tanungin mo pa si Tapunan na Tapunan, naging oh. talunan kung ano Tama ka masasabi dyan, niya sa madam. pagiging disrespectful ng batang abogado. My God, labanan yan. Labanan yan.
Walang kinalaman kung sino ang mas matagal nang nagtatrabaho bilang abogado. Correct. Labanan yan. Correct. Impeachment trial yan. Correct, mga Natural kababayan. lang na depensa ni Attorney Ferrer ang kanilang panig. Mhm, Hindi syempre. disrespectful yan. At saka pwede ba, nakita niyo naman kung gaano kabuli ang matandang yan? Tama. Tapos kapag pumalag sa kanya, disrespectful. Tama, mga kababayan. O, di ba, yung si Tapunan, mga kababayan? Ay, di ba, grabe. Kung makapag-adlib, mga kababayan, tila ba'y, kung baga dina-downgrade niya si Attorney Christine. Pero, mga kababayan, yung Attorney Christine na yan na kahit maliit din, ay naku po, may tira din pala, mga kababayan. Yan ang hindi inaakala ni Kapunan. Di ba? Akala niya kasi madaan niya sa pasindak-sindak di ba? Sa tila ba'y siya yung di ba? Senior mga kababayan, di ba? Alam naman natin na si Kapunan ay maraming experience at itong si Attorney Christine ay binabata niya. Pero sad to say, mga kababayan, hindi na yan na nagawa dahil si Attorney Christine ay pumalag, mga kababayan. Diba? Kaya ngayon, mga kababayan, ay naku po, yung si Kapunan ay nagpa-feeling victim na, mga kababayan. Disrespectful raw. Putot nyo. Diba, mga kababayan? May nalalaman ka pa na hindi mo pinalaki ang mga anak mong bastos. Eh di ikaw na. Eh di wow. Oo. Pero ikaw, paano pa pinalaki ng magulang mo? Bakit Oh, ganyan bihira. kakabastos? Bakit ganyan kakabuli? Wala kang manner, wala kang Oh, bihira. respeto sa kapwa mo abogado. Ano, porque mas matanda ka? Yun. Porque mas mahabang experience mo bilang abogado, may karapatan ka ng mambastos? Correct. May gulay, pwede ba yung respect na yan? Hindi ini-impose yan, ine-earn yan, la. Tama. Correct. Lola, ine-earn yan. Lola Kapunan. Ay, may nalalaman ka pang sana siya rin. Wala kang karapatang questioning kung paano siya pinalaki ng mga magulang niya. Saksi ang mga Pilipino kung gaano nagpipigil yung batang abogado sa pagiging bully mo. Correct. Matandang to, pwede ba la, magpahinga ka na. Putang ina ka, hustong-husto na yung edad mo. Sa palagay ko, dapat magpahinga ka na. Naku po, yan din yung sinasabi ni Attorney Panelo, mga kababayan, kay Kapunan na dapat na raw ay magpahinga siya, di ba? Pambihira. At eto na nga po, mga kababayan. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, Eto na nga, mga matapos kababayan. sila magbidabidahan at nangunguna para patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Yes Di po. umano'y binansagang Dilima 2.0 na si Congressman Luistro at matapos ang Dilima pag-amin 2.0. nito sa isang trending video na kumakalat noon ay tila nilaglagang sarili sa sarili nitong video. Dilema version 2.0, Gerville Luistro, posible di umanong matatanggalan ng lisensya at Nako. masibak sa pwesto Nako. bilang chairman ng House Committee on Justice na siyang nangunguna sa pagpapatalsik laban kay Vice President Sara Duterte. At Attorney Rowena Guanzon, may malaking pasabog na tiyak siyang gigimbal sa Gerville Luistro at sa Kongreso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga, mga kababayan, tila tunay talaga na ang kasabihan na digital na talaga ang karma at ang karma ay hahagupit na rin. Nako. Ito ang naging katwiran ng marami sa ating mga kababayan nang umalingasaw muli ang di umano'y pinaniniwalaang baho ng kongresista na si Attorney Gerville Luistro na kumakalat sa social media. Ang di umano'y trending video nito kung saan hindi makapaniwala ang marami sa ating mga kababayan na proud pa raw ang nasabing kongresista na isiniwalat sa publiko na itinago pala Nako. niya ang kanyang asawa nung magkaroon ito ng kasong panggagahasa. Naku po, mga kababayan, di ba? Matatandaan natin, kabayan, na sa interview na yan ay proud nga itong si Luistro, mga kababayan, di ba? Na tinago niya yung kanyang husband, mga kababayan, para hindi manakit sa panahon niya ni Tatay Digong, mga kababayan, di ba? Pambihira talaga. Tapos ngayon, siya pa yung nakatayo bilang lead prosecutor, mga kababayan, para ma-impeach si BP Sara Duterte. Pambihira. Kampo talaga ng Bendalo, mga kababayan sila, no? Di ba?
Ang bihira. Tila anong klase raw na abogada si Luistro at tila ito pa ang isa sa kanyang pinagmamalaki sa social media. Tila malinaw raw itong obstruction of justice at dapat di umano daw makasuhan itong nasabing abogada na si tama. Luistro at dapat raw Tama. umano itong matanggal ng lisensya dahil sa kinahaharap nitong kontrobersyal na issue. Naku. Ayon pa sa kumpirmadong balita online, Guanzon, hinamon ng Integrated Bar of the Philippines na imbestigahan si Congerville Luistro sa kanyang bagong programa sa SMNI. Naku po, Kasama si Miss Cathy Binag. Hinamon ni dating COMELEC at COA Commissioner na si Atty. Rowena Guanzon ang Integrated Bar of the Philippines, IBP, na magsagawa ng imbestigasyon laban kay Batangas Representative Gerville Luistro kaugnay ng kontrobersiyang kinasasangkutan ni Luistro matapos umanong aminin nito na itinago niya ang kanyang asawa na nahaharap sa kasong na naturang programa. Derisahang kwenestyon ni Guanzon kung bakit wala pang aksyon ang IBP sa naturang usapin. Ayon kay Guanzon, bakit naman ang IBP? It's a challenge for you. Hindi ba pwedeng IBP moto proprio? Imbestigahan ninyo na yan. Kasi admission na sinabi niya na itinago niya yung asawa niya. Dagdag pa niya. And that's non-bailable offense. Nabanggit din ni Guanzon ang umano'y usapin ng legal fees na may kaugnay sa kasong hinawakan ng law office si Attorney Manasseh Scarpio, asawa ni VP Sara Duterte. Aniya, kay Manasseh Scarpio, may utang siya doon sa rape case ng asawa niya. Ayaw talagang magbayad, kaya ganon. Bakit naman ang IBP? It's a challenge for you. Ito din mga kababayan, no? Talagang hindi pa din to tila naresolba ni Luistro mga kababayan. At diba, kinumpirma din yan ni VP Sara na itong si Luistro ay may malaking utang pa din sa kanila until now mga kababayan. Diba? Ikinumpara rin ni Guanzon ang sitwasyon sa ibang kaso upang ipakita ang kanyang punto tungkol sa pagpapatupad ng batas. Bakit si Revilla na nagde-deny siya na ginawa niya yan, flood control corruption, pero nag-surrender siya? O diba, bakit si Ruben Padilla ilang taon sa kulungan? Bakit yung asawa ni Luistro kakaiba? Ayaw Tapos si ano din mga kababayan, si Senator Marcoleta, di ba? Oh, na ngayon kasalukuyang nakakulong na po mga kababayan. Di ba? Na umamin lang siya na may nagdo-donate sa kanya. Oh, tapos itong si Luistro, leader pa nila ngayon para ma-impeach si VP Sara. Ay naku po, malayang malaya po mga kababayan. Iyon ang hustisya ngayon sa Pilipinas, kabayan. Di ba? talaga kahit na yun ang batas na kulong na muna bago ka mag-motion for bail. Ang mga pahayag ni Guanzon ay lumabas sa gitna ng umiinit na diskurso sa politika at batas, lalo na't si Representative Luistro, ang kasalukuyang chairperson ng House Committee on Justice na humahawak sa mga pagdinig sa ugnay ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, hindi rin napigilan ng marami sa ating mga kababayan na tila dismayado at magbigay ng kanilang komento na tila posibleng madisbar daw ang naturang abogada at matanggalan ng lisensya o di kaya'y masibak di umano bilang chairman ng House Committee on Justice na siyang nangunguna sa pagpapatalsik laban kay Vice President Sara Duterte dahil di umano sa kanyang tila harap-harapang pag-amin at panggigisa sa sarili nitong mantika ayon pa sa kanilang public post sa mundo ng social media. Tinago ko siya. It's a clear and express admission of committing a crime of obstruction of justice. She cannot hide under Article 20 of the revised Penal Code if that is her plan because PD 1829 is a special law. Explicit admission, ginawa niya yan even if sabihin niyang pang nag-grant yung demorer niya na na-dismiss yung case ng husband niya. Di ba pwedeng makulong pag ganyan? That's harboring a fugitive and that's a criminal offense. Pwede ba yan madisbar? Lalo na't lawyer siya. Nakakatuwa naman. Ipinagmalaki niya yung ginawa niya na pagtatago ng akusado. Hindi ba't nasa batas yan na kung ikaw ay nagtatago ng taong wanted sa batas ay may kaso ka ring kakaharapin? Bakit hindi kasuhan yan at alisan ng lisensya? Dahil sa batas nakalagay na walang sino man ang pwedeng umangat pa sa batas kahit kapatid, asawa at magulang mo pa yan.
Malinaw yan. Dapat sa'yo maalisan ng lisensya bilang abogada. Isa ka sa mga naging kasangkapan sa pag-violate ng batas. Proud ka pa sa pagsabi ng kagagahan mong ginawa. Dapat mawalan ka ng lisensya. Dapat itong maimbestigahan dahil may ginawa itong kabalbalan. Ito inamin niya ito sa publiko na siya mismo ang nagtago ng kanyang asawa na may warrant arrest at pinagmamalaki niya dahil abogada daw siya. Di ba siya pwedeng makasuhan ng obstruction of justice? Di ba pwede rin itong makasuhan ng disbarment and quote? Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mr. J. Sonsa. Yes po, General. Ito, sabi lang niya, Representative Girbil Luistro, ikaw ba ito? Nagtatanong lang naman. Ipinost ni Jason sa pangyayari sa Supreme Court. Nakalagay dito, lawyer suspended for 3 years after advising client to hide from arrest. So, it's a common knowledge at Naku po mga kababayan, mukhang eto na, no? Di ba? Oh, may lawyer pa lang nasuspende. Oh. Kaya pala itong si Sir Jason sa mga kababayan ay tila ba'y tinag itong si Luistro na ikaw ba to, Gerbil? Di ba? Kasi yan yung ginawa sa kanyang asawa mga kababayan di po ba? inamin nga ni Congresswoman Luistro na inadvisean niya yung husband niya na hindi lang inadvisean, parang itinago niya yung husband Tinago niya talaga, General. para hindi maaresto. Kasi may warrant of arrest over an alleged rape. Sinasagot naman ito ni Congresswoman Luistro na inamin niya, ginawa talaga niya yun. Kasi nga, yung allegation daw ng rape is gawa-gawa lang. Kaya, prinoteksyonan niya yung husband niya at tinago niya. So, ang tanong is, itong lawyer na nasuspended for 3 years dahil inadvisean niya yung kliyente niya na magtago para hindi maresto, si Congressman Luistro ba ito? Sinearch ko ngayon sa Google or sa AI. Mabuti nga at meron tayong Google AI. Tinanong ko lang, is it true that the Supreme Court suspended a lawyer for advising his or her client to hide from arrest? Ang sagot ng Supreme Court is yes, meron. But hindi po si Congresswoman Luistro. Ang Hindi pa abogado, Hindi pa pala mga kababayan, no? Di ba? Eh, syempre, hindi pa ngayon mga kababayan, alam naman natin yan. Pero pagdating ng panahon, tas si VP Inday na yung namumuna sa ating bansang Pilipinas, mga kababayan, ay naku po. Panigurado. Kulong yung mga yan or naku po, sang lupalot yung mundo po. Magtatago yung mga yan, mga kababayan, di ba? Kasi alam naman natin na itong si Luistro mahilig magtago, mga kababayan. So panigurado, siya din. Tatago yan pagdating ng panahon, mga kababayan. Di ba? sa naturang desisyon ng Supreme Court is si Attorney Rustico Gagate case versus Pitcher. Ang nangyari, itong Pitcher, hinar niya yung abogado, Attorney Gagate, nagka-sondo sila sa acceptance fee na 150,000. So, nag-trial. Kaya lang, while ongoing trial, nakaligtaan ng abogado yung kanyang tungkulin niya na i-represent ang kliyente niya sa trial. Hindi niya ginampanan yung tungkulin niya. To a point, pagdating ng panahon, dahil napabayaan nga yung kaso, inadvisean nitong abogado ang kanyang kliyente na magtago na lang. Nako po. As a result, Nako po mga kababayan, ganyan na ganyan yung galawan ni Luistro sa kanyang asawa, no? Di ba? Tapos ngayon, malayang malaya pa, hindi pa nasuspinde mga kababayan. Di ba? So dapat itong si Gerbil mga kababayan ay dapat din itong suspindihin na, di po ba? Tanggalan na ng lisensya mga kababayan. Dahil harap-harapan may, di ba? Umami na siya harap-harapan. National TV pa mga kababayan. Tapos ngayon, eto pa, namumuno para may impeach si VP Sara. Pambihira. nagreklamo itong kliyente. Dahil sa reklamong yan, nagdesisyon ng Supreme Court,
sinuspend nila ang abogadong ito. Yan, jurisprudence na yan, sinerge ko. But, again, sa tanong ni Mr. Jason Sa, kung, excuse me, kung si Luistro ba yung nasuspend, in fairness, hindi siya. Hindi. Okay? Klaruhin natin. Kasi, isip ko, siya na nga ba ito? So, kung siya, kawawa naman. Anong mangyari sa House Prosecution Team? Siya ang lead counsel o lead lead prosecutor. Di wala na. But, Di, mga babayan, para matapos na, di ba? Pambira. Itong si Jason Sa dito, mga babayan, tila di ba, iniinis or pinapatamaan lang niya itong si Luistro, mga kababayan, di ba? Dahil ganyan na ganyan yung kanyang ginawa, mga kababayan, di ba? Pinatago lang, di ba, ang kanyang asawa. Siyempre, kliyente yan, di ba? So, magtago ka lang. So, itong lawyer na ito, mga kababayan, na sinuspinde, ganyan na ganyan yung ginawa. Oh. So dapat itong si Luistro, mga kababayan, sa madaling sabi, ay naku po, suspindihin na again. Kung babalik-balik lang tayo, mga kababayan, di ba? Suspindihin na ng Korte Suprema, mga kababayan. mabuti naman at hindi. Speaking of mga na-suspend o na-disbar na mga lawyers, ang alam ko dyan is si Jesus Palsis. Oh, sabi niyan, mga kababayan. Yung pro Yung pro BBM na lawyer na grabing mga birada laban ka sa mga Duterte. I think suspended siya for 1 year ba? For vulgar post. Masyadong masama yung kanyang mga post. Sino ba? Correct. Gadon, Si General. Larry Gadon. Yan, yung Gadon Hindi na lang yan. suspended kundi disbarred. This, Ano naman ang kasalanan ni Gadon? I think yung minura-mura niya yung media personnel. Kaya, ayun, suspended yun. isa sa pinakamabigat na parusa, disbarred. Kaya sabi ni Gadon, di baling disbarred daw siya, basta may kita siya. Anong kita? Malaki ang sweldo niya. As presidential advisor, sumasahod siya nasa, I think, 300,000 a month. Or in 1 year, including perks, bonuses, and everything, umabot ng sobra 4 million ang kita ni Larry Gadon. Kaya hindi niya kailangan pang mag-abogado pa. But hanggang kailan yan? Hanggang 2028 lang. Sino ba? Yun, correct, General. Si Atty. Kausing, Toto Kausing. Malala nyo, nung kasagsagan pa ang kaso ni General Bantag? Ayan, si Kausing ang spokesperson sa kabila. Mabuti ngayon, hindi na siya abogado, nag-vlog na lang. Dr. Toto Kausing na ngayon. At kasama natin, pro Sara Duterte na siya ngayon. Kaya, no problem. Parehas na nating DDS si dating attorney, now Dr. Toto Kausing. Okay, so, kaganapan sa Day 13 ng impeachment trial ni BP. Naku po, mga babayan, di ba? Mabuti na lang at gaya na General, mga kababayan, ang daming nagtatanggol talaga sa mga Duterte, lalo na kay BP Inday, mga kababayan, di ba? At hindi lang naman pinagtanggol, mga kababayan. Siyempre, yan din yan yung nasa kanilang puso, mga kababayan, na talagang yung taong bayan ay dapat mamulat sa katotohanan, mga kababayan, di ba? Kasi alam naman natin yung mga pinagagawa ng administrasyon ngayon na bibilugin talaga yung isipan ng taong bayan para maniwala sa kanila. Di ba? Di ba? Isipin nyo, mga babayan, yung nangyaring baha. Di ba? Ano yung pinagsasabi ng ating Pangulo, mga kababayan? Lalong-lalo na yung si Auntie Claire, mga kababayan. Sinisi na naman kay Tatay Digong. Ang bihira talaga. So hanggang dito muna tayo ngayon, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong suporta. Ingat kayo palagi. Lalong-lalo na yung mga kababayan nating OFW. God bless you po.